magkagubot yutang tanan. Monang ako, salamat kaayo. Ikaduhang termino na ako ngaron nga na mayor ko, swerte kay ko kay ang tabawin nyo, buutan o disiplinado, wag yun kuno yung tagaig labad sa ulo. Naaray ubang badlongon diha, pero sultihan ta mo, pagbag-o na mo kay ang bangag ninyo nga presidente, munaog na. Trages ninyo. Nako, mga ka-reaction, talagang itong si Congressman Toby Chanco, talagang pinipilit po niyang pagtakpan itong si Bongbong Marcos na kung mabait siya. Dapat daw sabi ni Idol Banat, dapat nagpari na lang. Mabait siya, wala siyang political will. Inutil siya, ganun. Pakinggan po ninyo, talagang pinipilit pong protektahan ni Toby Chanco itong si Bangag. Hey, Sir Toby, magnanakaw yan. Huwag kang masyadong nagpapahalata na talagang gusto mo pang pagtakpan. Pero hindi po siya lumusot kay Idol Banat Bay. Ay ito, panoorin po ninyo mga ka-reaction na, hindi biro ito, hindi biro. Ang relationship ni Saldico kay BBM, no? And some people might not like this. Sasabihin ko rin yung totoo. Si BBM, walang luho yun eh. So hindi ako makapaniwala na Walang luho, wala ring bisyo. Wala akong alam. Di ba? Hindi, pero ito ko kasi parang... Hindi, pero yung pagkaalam ko dun sa pagkakilala ko sa kanya for over ilang years? 30 years. I mean, some people might disagree, mababash ako, pero maayos na tao yun eh. Mabait talaga eh. Pero kasi, yun yung pagkakilala ko eh. it's like, nangyayari, whether we like it or not, nakikita natin, there is a big corruption. Yes, correct. Kaya nga, So, it's either sangkot siya o inutil siya. I mean, yun ang problema. That's why he has to prove, babalik ulit ako sa kanya, na he is in the position to prove na hindi siya sangkot. Walang benefit. Ang problema sa sitwasyon niya is walang benefit of the doubt for him. Kasi pinsan niya si Martin. So ang sitwasyon niya is siya ang dapat magpatunay sa tao na hindi ako kasama dyan. No. Yun ang kailangan niya gawin. Pero do you think, after kailan na yung sinabi niyang mahiya naman kayo, until now, July 25 o 28? kaya nga, until now, wala pang mapanagot na quote-unquote, supposedly, big fish na makukulong. Eh, until Tagal, now, diba? wala pang big fish. Kaya nga, di ba? So, ibig bang sabihin po nun, wala talaga siyang ginagawa. Hindi, kaya nga frustrated ako, no? Pero nung isang araw, nakita ko yata si Boying, may sinabi yata siya na magiging mainit itong... No. Ano sabi niya? Kaya lang kasi, iba kasi pag nagsalita yun, marami sinasabi na hindi nangyayari. Ano sabi niya? Mas maiinit Mas mainit pa daw. ang tag-init. So, hintayin lang... Pero kung ito hintayin yung tungkol yung Mike mo, ayo. Hindi, kasi whether we like it or not, no, alam ko, kung lumabas later on, na kasama siya dyan, masakit din para sa akin eh. Kasi mabait naman yung taong yun eh. Mabait naman rin siya sa akin. So if it comes out later on, nakasama siya doon, I will not be happy about it. I'll be sad about it also. But I'll be sad, but I will have to stick to the truth. Kasi wala akong magagawa, yun ang katotohanan. Kaya- O yun. Yan na po yung tinatawag nilang slowly exiting. slowly bumabaligtad na po yung si Toby Chanco. slowly na po yan. Nagpaparamdam na po kay BP Sara yan. O, nagpapakita na po ng mga sinyales, baka gustong tumakbong senador. Lang ako. Ayoko naman banat na masama naman ako doon sa wala naman akong kasalanan. Kasi meron din tayong, ibig sabihin for so long, na-maintain ko tong pangalan ko na wala akong ganyan. Pero you're ready. Just in case but it's maglabasan pa Yes, I'm ready, but sinasabi ko, it's going to be painful. Kasi mabait naman siya, hindi lang sa akin. At naniniwala akong mabait siyang tao eh. I mean, minsan sinasabi ko nga sobrang bait na hindi siya confrontational eh. Alam mo, pag presidente, hindi talaga pwede yung... Hindi confrontational. No, because they're Manong Toby, hindi confrontational, walang hiya ka, pinadala nga si Pangulong Duterte sa dahig, hindi pa, para sa hindi po confrontational. Yung katarantaduan, kaanimalan, kademonyon yun. Confrontational yun. Hindi ka naman gago, no, Congressman Toby. Nagmumukha kang tanga, nagmumukha kang engot, Congressman Toby,
Mabait. Tumigil ka na sa katarantaduhan mo, Congressman Toby. Stick to the plan ka. Nag-i-stick ka sa plan mo, Congressman Toby. Tingnan mo, mukha kang tanga. Huwag ka na magtanga-tanga. Alam mo naman, guilty yung gago. There are painful decisions that you have to make. Kaya nga ako nang hihinayang because yung isipin mo, nanalo ka 31 million votes. Paano ka napunta sa sitwasyon ngayon na ang trust rating mo is naging negative? Diba? Saan napunta yung lahat ng political capital mo? Naubos yung political capital mo? Eh, napakahalaga yung political capital na yon because yun ang paraan para makagawa ka ng mga reformang masasakit eh. 'Di ba? So, nasayang lahat. So, do you think na wala talagang political will din somehow ito si BBM? Hindi, gusto niya, kaya lang minsan masyadong mabait. Hindi Ay, puro ka nalang mabait. Ay, nako. Alam mo, Congressman Toby, puro ka nalang mabait. Magnanakaw yan, putang ina naman. Ginagago mo yung sarili mo sa harapan ng camera, Congressman Toby. Congressman Toby, alam mo na, nakarating na ng Malacanang yung mga maleta. Huwag ka na magtanga-tanga, yung gago yan. Magnanakaw yan, Congressman Toby. Ginago niya ang Pangulong Duterte, binaboy niya si Sara Duterte, putang inang yan. Gago yan. Magnanakaw yan. Mabait. Pag nakabatak, siguro. pwede talaga yung mabait. Hindi pwede yung hindi ka confrontational pag politiko ka. Pero sometimes, siyempre, yun ang character ng tao, hindi na natin mababago, di ba? Kaya lang, tama po kayo doon, masyado siya mabait. Di sana nagpari na lang siya, hindi na lang siya nagpresidente. I mean, we have... Oh, di ba? Gusto po ninyong tapusin, maganda to. Tapusin ninyo, Alright! Reaction TV Basic, babalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ako, napaka-powerful po na itong video na ito mga ka-reaction. Tinagsama-samang mga malulupit na mga kalaban ng mga demonyo. Ito mga ka-reaction, pakinggan po natin. Umpisahan po ni Congressman Meow. At this juncture, we would like to request your attention as we hear a message from someone who has joined us in celebrating our 89th araw ng Davao. Ladies and gentlemen, help me welcome Congressman Kiko Barzaga. Good morning, Davao City. Good morning to all of our guests. Good morning, Vice President Sara Duterte. Good morning, Mayor Duterte, Congressman Duterte, and to the Davao City Council, the local government, and everyone else. I'd like to greet a happy 89th araw ng Davao to everyone here, and a happy 81st birthday to former President Rodrigo Duterte. To everyone here, have a great day. Enjoy despite the geopolitical situation. Alam natin ang daming problema ng bansa natin ngayon, but we still have time to celebrate our successes and to celebrate the success of this beautiful city. So to everyone here, have a great day. Enjoy and God bless. Thank you, everyone. Thank you very much, Congressman Kiko Barzaga. A very young member of the House of Representatives. Nakikita ko po si VP Sara Duterte, tumitibok-tibok ang puso ko eh. Tumitibok-tibok, talagang nararamdaman ko na talagang maraming makukulong. Kaya kayo mga adik magbagong buhay na kayo. Bilang ng araw ninyo, may 2 Pasko na lang kayong hindi makakatulog. Pagkatapos ng 2 Paskong hindi kayo makakatulog, baka hindi na kayo magigising. O, di ba mga karyasan tuloy? Yes, of course. And once again, sa atong mga Davaoenos, daghan pa mong atangan din sa Santa. Sa atin wala pagita katunga sa atong mga contingents for araw ng Davao. And of course, as we have heard a message from Congressman Kiko Barzaga, right now it is time to hear from someone who is beloved by the city of Davao. Ladies and gentlemen, let us hear a few words from our very own Vice Mayor Harold, or from one of our guests this morning. Ladies and gentlemen, help me welcome Congressman Leandro Leviste.
Idol ko na ito kung tatanungin niya ang nanay niya kung nasaan yung dalawang maleta. Okay, Leandro, attack! Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Sid Ungap, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoeños. Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday PRRD. Daghang salamat po Mayor Duterte sa inyong imbitasyon, and I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, you've done a very good job, and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa, and sinabihan ako na kaming mga congressman dapat huwag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon magbakasyon muna. At baka akala nila nasa abroad ako. Hindi nila alam sa Davao pala ako pupunta. Kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ganon din, kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Kaya ako po ay of course also sure na gusto niyong bumalik kaagad sa Davao dahil ang ganda dito. At ang Davao of course ay isang very promising tourism destination na gustong puntahan ng mas marami pang mga Pilipino. At lalong-lalo po ngayong araw, ang araw ng Davao at ang isang special day, ang birthday ni former President Rodrigo Duterte. I'm sure it's going to be a very festive day. Kaya bago ako magtapos, gusto ko lang pong batiin muli ang buong lungsod ng Davao, isang happy araw ng Davao, happy birthday PRRD, at isang maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat po muli sa inyong imbitasyon. Daghan kaayong salamat to Congressman Leandro Leviste. Truly, Davao City has so much to offer, and it's great that we are actually being acknowledged, not only in the national stage, but even in the international stage. And now, since we are already hearing a few words from our guest for this morning, would also like to extend their greetings for our beloved city of Davao. Ladies and gentlemen, let us welcome Vice Mayor-elect from Isabela, Attorney Harold Respicio. Matayo Davao! Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas? Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte.
Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, nag-double down ka pa sa pagtatakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa'yo bilang presidente, ipinahuli mo ba ang kanyang ama sa mga dayuhan? Wala kang utang na loob! Mga kababayan, ito po ang tinanong ko sa inyo. Gusto nyo ba umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si VP Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat. Alright, once again, thank you very much to Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Buntag sa tanan, magandang araw po sa ating lahat, sa ating pangalawang Pangulo, Her Excellency Vice President Sara Duterte, sa ating po mga miyembro ng City Council, kay Vice Mayor Vigo Duterte, sa ating mga kongresista, Congressman Paulo Duterte, Congressman Omar Duterte, ang aking kaibigan, Congressman Sid Ungab, sa ating mga city and barangay officials, at higit sa lahat, sa inyong lahat, mga Davaoenyo, magandang araw, at ang aking taus-pusong pagbati at pakikinig ginagawang selebrasyon ng Araw ng Davao. Higit pong makasaysayan ang pagdiriwang ngayon ng Araw ng Davao sapagkat nataon na pagdiriwang din ang 81st birthday ni Tatay Digong. And I was also told that in keeping with the times, ngayon lang din ho, nag-celebrate kayo dito
sa araw ng Davao nang walang float, walang motorized or anumang vehicle sapagkat higit na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Magkaganoon pa man, maging simple, payak ang ating pagdiriwang. Ang importante, huwag po nating kalilimutan na patuloy ipagdasal ang kaligtasan, ang kalusugan at ang kalayaan at sana'y pagpapauwi kay Tatay Digong sa lalong madaling panahon. At alam ko rin naman na hindi matitinag ang prinsipyo ng mga Dabawenyo, ng mga Mindanawan. Hindi po kasi aral sa kasaysayan ang kasalukuyang administrasyon. 400 taon tayo sa ilalim ng bansang Espanya, hindi natinag ang mga Mindanawan. Halos 50 taon tayo na kolonya ng Estados Unidos, hindi natinag ang mga Mindanawan. Sinubukan nilang sirain ang katatagan ni Tatay Digong. Ginamusta ko kay Mayor Baste ang kalagayan ni Tatay Digong. Ang tugon niya, okay naman siya, subalit siyempre hindi okay dahil nakakulong. Kanya lamang, sinabi raw ho sa kanya ni Tatay Digong, tanggap na niya ang kanyang kapalaran kung anuman ang kahahantungan. Kaya lalo ho akong na-inspire doon sa katagang binitawang iyon ni Tatay Digong, nagbigay buhay muli sa kanyang naturan that I am not a Filipino for nothing. Huwag po nating sayangin ang kanyang legasiya. Patuloy po nating ipaglaban ang bawat Pilipino, ang ating bansa laban sa mapang-abuso, korap at kurakot na administrasyon. At bilang panghuli, alam ko hong hindi ko na kinakailangan kayong paalalahanan o hindi buong Pilipinas, buong mundo, nakasabay po nating nagdiriwang ngayong lahat. Alam naman natin na sinubukan nilang sirain ang tibay ng paninindigan ng Mindanawan, hindi sila umubra kay Tatay Digong. Patuloy ang kanilang ginagawa, subalit hindi rin sila umubra at hindi sila uubra kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit, higit pa pong humihigpit ang laban, alam kong hindi kayo bibitaw at walang bibitiw. Patuloy po nating tulungan, protektahan at suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga darating pang araw na harapin nating pagsubok. At muli ho sa inyong lahat, kay Mayor Baste Duterte, isa pong karangalan na ako'y maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang nating lahat ngayon ng araw ng Davao. Muli ho, maraming salamat, magandang umaga. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez, inyong kaibigan, Pilipino, abogado, at katulad ninyo, maisog. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you very much to Attorney Vic Rodriguez. I have no fear declaring for Sara Duterte because I feel she's the right person. Bakit ako matatakot sa iipiting ka, pagkakaisahan ka, ibubuli ka, tapos na, been there, done that. Okay. Naapektuhan ba ako? Hindi. Napildi, meron akong alam. No, di ba? Oo. So, I have no fear in declaring for what I feel is right. Because, bakit, ganong naniwala ka kay Sara Duterte? May makita tayong precedence eh. She's been a mayor of Davao City. Yung fearless siya sa pag-atubang sa tanan. You know, alam niya dapat niyang gawin. Kasi nidako din siya sa pamilya. Ang tatay niya matagal na mayor. Mayor Digong, naging presidente. So, wag mo sabihin sa akin walang naibawaan ng mga anak. Lahat yan exposed. Alam nila. So, kung ano ang ugat, yan din ang bunga. Parang ako, kampaking. Kung anong kinadakan ko dito, kung anong nakita ko sa aking ama, yun din. It follows eh. Diba? Kung ang amahan mo lawyer, ang tendency, ikaw din maging lawyer. O ang doktor, maging doktor. Sumusunod ka lang. Kung ang amahan mo generous, ganun din ang anak eh. Magiging generous. Parang nagiging generous. Oo, pag abot sa panahon.
Kita mo kasi yun ang sample mo. Yes, Model mo yan eh. Kita So mo. I think si Sarah will be good. She has conducted herself very well. Diba? Despite all this pressure, hindi siya bumigay. Yun na. Diyan pa lang. So, mo. kung kinaya mo yan, solo flight, Oo. babae ka pa, Oo. wala kang in-involved na iba, Oo. niyang banag mo, hindi mo pinaano kaya hindi man siya politiko. Yes, yes. Private person siya. Sarili niya, inaatubang niya. Oo, pero... And for me, that is already a good trait of a leader. oo. Inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. At katulad na sinasabi ni Sir Jack Argota, na mainit, kaagaling lang sa DOJ, eh, kasama natin ngayon, mas mainit. Mas mainit, At mas gwapo. Ayaw naman. Ang nag-iisang congressman ng Navotas, si Congressman Toby Tiangco. Magandang gabi sa iyo, Congressman Toby. Yun, magandang araw sa inyo. Yes, Di po ba magandang- galit sa inyo si Trillanes? Hindi ko alam, baka. Hindi, kasi kung paggalit si Trillanes, yung ini-interview natin, lahat na naman tayo may kaso. Gano'n kasi yun, pagka si Trillanes ang tinitira, kahit yung nag-i-interview kinakasuhan. Pero itong si Congressman, grabe ho ito kasi mainit ang binibitawan nito palagi pagdating sa issue ng impeachment at saka sa Kamara. At kung hindi nyo matatanong, Congressman ito ngayon, kasalukuyan. Pero iba ang tinig niya compare doon sa mga kasamahan niya. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Ayun na nga, syempre, simulan nyo na. Unang tanong natin. Umano muna tayo. Sige. Hingan muna natin si Kong ng konting introduction. Kong. Unang-una, magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Salamat at naimbitahan niyo dito. Kung ano man yung tanong niyo, sasagutin ko. Yun ang maganda. Baka lang kasi nagtatanong sila, may mga papel tayong hawak. Hindi, okay Wala lang. naman to. Ito, Okay lang, naman okay to. lang. Guide, program guide lang naman Okay ito. lang. Tinanong din natin si Kong Toby kung ano yung mga gusto niya pag-usapan. Sabi naman niya, Kahit ano. anything goes. Kahit ano, pag-usapan natin. Wag lang, love life. Alam mo Hindi, kasi standard naman answer ko dun sa love life. Unang tanong na kagad natin, kasi itong inaakusa kay Congressman, ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte, kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So, nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara. Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon bilang congressman noong 2022. So, fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na may parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara, something like that. And hindi pa ako decided kung sino yung susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado kong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente nun is si GMA. Kung makakulang halo ka na, nabotas na, nabotas. Apo, nabotas. Ano kung nabotas lahat, ha? Apo. Nag-mayor muna ako hanggang 2010. So, nung time na yon, ang presidente nun si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung
kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona noon? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy noon, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So, sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is, pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na magbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million % na hindi siya maaareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. Okay. So, hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po, Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, Kong Toby, pro-BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM eh. Kaya unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko. Siyempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papaareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, eh, diba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Unang-una, in-interview ako ng House media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapagod. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao, yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi
pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? Is because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon hindi sila makakalusot. Correct. Di ba? Common sense naman yun. Ibig sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga... Ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim na administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na ang tinutukoy nila ay yung presidente na hindi kakampi nung mga dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako eh. Because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon eh. So nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan ni Marcos si Romualdez? So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap? Hindi. Alam niya, natuklasan lang niya yun nung time na yun eh. Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyayari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinopondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay na sa program yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa program yung binibenta ng proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay na sa program, tapos yung mga binibenta nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi. Okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman noong time na yon is, di ba, ang ginawa, dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is, hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi siyempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Chis, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So, when you say yung FLR, di ba, for later release? For later release, So, can you say now, na until now, hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon na amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan kasi dati nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan.
So ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari noon. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit na pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko noon, ang dahilan talaga noon, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma doon. Sabi ko, ang dahilan nun is because na FLR yung mga binentang proyekto at kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So, nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec. Mina Pangandaman ng DPWH noon yung sino yung proponent. Okay? So, sabi ko, ilisulat niyo, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit nyo naman binenta ang eksaktong word ko, bakit nyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi hindi man ako pumirma. So tinanong ko si presidente, sabi ko, sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects. At yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman nun, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AIX, AKAP, TUPAD, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero kung let's go back to your controversial statement regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi nyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo... Or naaareglo ba ang presidente? Hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan Walang nangyayari. Bakit mabagal eh. Pero di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao, since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is, kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? I mean,
Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proteksyonan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proteksyonan. Anong masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon. I mean, Pero do you common sense think yun. yung ICI na ginawa ni Marcos is a failure o gawa-gawa lang yun para lang for optics lang? Okay. Yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami ng undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yon 1 to 6 p.m. So, natapos. Tapos, pinatay lang nung mga hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Eh bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandun sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyong problema? But every time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyong mangyari, walang nangyayari. What's the problem in the Congress? Okay. Definitely yung former Speaker, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former Speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon nang walang approval. Okay. Yung bagong Speaker, si Boji, yun na nga eh. Yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pero di ba dapat gawin niya itong mga bagay na to eh. Si Majority Leader naman, siya yung Majority Leader eh, di ba? Ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the Majority Leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Nape-pressure sila sa mga kakampi nila, iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila. But para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them eh. Politiko din ako, kasi taon lang maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan eh. Pag wala ka na sa pwesto, Pero ito. tapos na, wala na. Pero kung dugtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible or ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc., etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man nating inosente si Bongbong, inosente rin yung anak? Alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. No? But the point is, ilagay natin dun sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So kung LEDAC measure yan, ba't hindi nila sinama doon sa 18 LEDAC measure? Wala na yun, tapos na yun eh. Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang tanong ng taong bayan,
pwede ka naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila. Unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumontra sa kanila? Tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil expect daw kayo na maging Speaker of the House. Parang, Okay. yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako dun, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganong usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko nilang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So, noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero, kahit tignan niyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment, was noong pagkatapos ng SONA. Di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung pangalawang... Pangalawa, masama lang daw loob mo kay... Di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. Okay. Ba't in-offer ba sa'yo yun, Kong? Hindi, ganito nangyari niyan eh. Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. So, sinuportahan ko si Boji noon. Kaya nga, di ba, nung unang nagsimula kami ng 20th Congress, independent ako. Tapos, nung si Speaker Boji ang naging speaker, bumoto ako sa kanya. Pero, hindi ako tumanggap ng kahit anong chairmanship, kahit nga membership, hindi ako tumanggap. Kasi sabi ko, tignan ko muna. Baka naman, hindi rin masusunod si Boji dito, ano gagawin ko? Di ba? So, kung sinabi nyo kanina na hindi magagawa ni Saldico kung wala si Martin Romualdez. Yes. Ang pinagtatakahan po ng mga netizen at mga kababayan natin, bakit tinatrabaho or talagang willing hulihin ng administrasyon si Saldico, pero bakit hinahayaan si Martin Romualdez? Hindi ko alam kung ano yung frustration. Kaya nga sabi ko, ako frustrated, ako disappointed. Sinabi ko rin dun sa same interview na yun. No? Even si Saldico, hindi ko alam kung seryoso ba talagang ulihin. I mean, di ba, doon unang-una, sinasabi ko doon sa DFA, cancelahin yung passport. Sinasabi nila, nako, legally, hindi pa pwedeng cancelahin yan, di ba? Hindi ako agree sa DFA noon eh. Kasi pag nakasulat doon, unless kung national security, pwede mong kanselahin. Di ba noon nagkakagulo nga because of Saldico? So pwedeng national security issue yun. Pangalawa, may abogado naman si Saldico. Yes. Di kanselahin mo, pag question, depensahan nyo. Pero hindi ko na matanggap yung stand na hindi pa pwedeng kanselahin. Sumunod, ang tagal na noong sa Sandigan Bayan di ba? Nung dineclare siyang pugante. Tayo, mga tao, siguro kung mag-email ka, I mean, sa normal na buhay natin, kahit negosyo, kahit personal, pag mag-email ka, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, ano gagawin mo? Di ba pupuntahan mo? Ito, wala pang pumupunta doon sa part ng gobyerno doon sa Portugal eh. Di ba dapat magdala sila ng high-level team na pumunta doon sa Portugal para kausapin yung mga counterparts nila doon. So, posible po yun, Kong, no? Kung halimbawa, desidido talaga sila na pauwiin si Saldico, pwede lang puntahan doon, then makiusap doon sa gobyerno ng Portugal para may balik si Saldico dito. Human nature yan, di ba, sa atin? Sa atin lahat, di ba, mag-email muna tayo. Pag hindi makuha sa email, kung talagang mahalaga sa iyo yung bagay na yon, whether negosyo o personal, pupuntahan mo eh. Yes, tama. Di ba, I mean, natural tendency ng tao yan eh. Si Kong Tevez nga no? Ilang balik-balikan nila doon eh. Di ba? Nagawa nilang paraan. Di ba? Kaya nga po nagtataka yung mga tao. Kasi si Tevez,
madali nila na pauwi. Tapos ngayon, yan, na napakalaki ng kasalanan eh. Kumbaga, niloko niya buong sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, Ang tagal sinasabi ko, hindi linoko, inapi eh. Di ba? I mean, yung ang tagal ko na, pang-5 balik ko na pang-4 na balik ko na sa Congress na 19th Congress, 20th Congress, pang-5 term ko na, wala pa akong nakikitang ganyang klaseng At kung pangalawang tanong ko, katulad doon yan, di ba? Kaharap ka nung pinapagalitan si Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo po ba naisip na baka gawa-gawa lang nung magpinsan yun? Parang drama lang nila yun? Hindi ko naman... Alam mo, naisip ko rin yun. Bakit parang- sinama ka pa eh? Ba't sinama ka pa? Ano Hindi, pong sapat na dahilan? Hindi, kasi ano yun eh, Sunday yun, tandang-tanda ako. Eh, di ba may Sunday lunch, di ba? So, pinapasok kami sa loob. Hindi naman siguro ako din linoko, no? Huwag mo naman akong pagmukain tanga. Gusto mo yata magmukha akong... Hindi, ano rin po kasi, siyempre, nasa Vox Populi tayo. Ito ay opinion. Opinion po kasi ito ng pangkalahatan yung, Hindi naman masarap yung na isipin inaano ko. namin. Hindi naman masarap na isipin ko, tanga ko na. Parang ang labo lang ho kasi na si Saldi ko hinahabol tapos si Martin Romualdez Hindi, pinapagalitan pero at lang. that time, in fairness, no, ang ginawa namin noon, di ba, nung hindi sinunod yung instructions, di ba, ang ginawa namin noon, pag-resume ng Congress, tinanggal namin si Saldi, di ba? As Committee on Appropriations. Pero kung sundan ko lang sinabi nyo, di ba? Sinabi nyo, hindi naman na posible na makagalaw si Zaldico nang walang ni Martin. Pero sa tingin nyo po ba, hindi makakagalaw si Martin nang walang ni BBM? I mean, in fairness, no, wag kayong magagalit. Ang opinion ko, kasi the first 2, before that happened, parang buo yung tiwala niya. Kasi pinsan ko, hindi naman siguro hindi naman ako papahamak. Tingin ko ganun. Yun ang opinion ko eh. Buo ang tiwala eh. Kaya rin ako naniniwala na nagalit because, di ba, kung isang tao pinagkatiwalaan mo, tapos pinahamak ka, natural, magagalit ka. Pero kung that's the way na nangyari, but until now, ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana, nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayong 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Dito sa BICAM dito, walang insertions eh. Wala akong alam na insertion. Di ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin. Kasi di ba ang dami niyang trolls eh. Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya kasi kikita na naman sila eh. Bawat banat yata, merong, ano yun eh. So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. So, siyempre, nagreklamo ako. Ang minimum na dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang. Hindi nga binalik yung buong amount eh. Nagbalik lang na 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi nila insertion yun. Hindi insertion yun. Binalik lang ang DPWH at hindi galing sa Congress yun. DPWH, kinorek lang yung kanilang mali. So, yun lang. Liliwanagin ko. Nabanggit nyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement doon ng parang bigayan. Hindi. Yes, ang nangyari doon is yung mga... Pumirma? Hindi. Yung mga nagbebenta, yung grupo nila Saldico nagbebenta ng projects. Okay? So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa nila. Siyempre, takot ka nun kasi ano ka eh? Mag-election yun. Mag-election ka eh, di ba? Tsaka yung MAIP talaga, ang laki ng tulong nun sa congressman eh. Tsaka doon, lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay VP Sara Duterte. Definitely. Oo. Do you think meron pa rin kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon?
Hindi, okay. Sinagot ko na yan nung interview Tinanong ako ng isang reporter Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala naman insertion Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara. Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay rinilis yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi rinilis yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit yun. Would you take part in exposing after na magkaroon Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi pag, okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya Nag-fishing nga sila ngayon Hindi, yun na nga Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi nila is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress, ako linabas ko na sa public nung Pero isa-isahin yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw, ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito. Diba? Number one, ipokrito. Number two, yung double standard. Alam mo, yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami 8 yung plaka Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard, iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards Because dapat, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law and all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, sa impeachment. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni VP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment, galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero sa galit. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya Kasi hindi, galit. Makisig kasi hindi, galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin
Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos nun, 2 araw yata, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganun, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics complaint? Ang galing nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng sa House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposibleng mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sino yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala. Kasi usapan natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di linabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This kanya, one, 5.96 billion. Siguro kasi si Yeda nahandun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake sa'yo. Hindi, tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, kung in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa SALN. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. So are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi na kasi yung OE, di ba? Sinabi yan yun noong, di ba? Magkapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagasto sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi nila dadalhin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam, yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Paano ako lang yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa iyo yung mga congressman may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Hindi mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. Tinago yung bala niya. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung kinasuhan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Anong kaso sa'yo? Cyber libel. Bakit? Sino sinibel-libel mo?
President Marcos. Ano ba yung sinabi mo? Ang sabi ko lang ang sabi ko lang naman sa post ko, akala ko kasi tunay. Alin? Yung medical record, Yung? kumakalat na Medical record. yung sa headlocks. Ikaw ba yun? Oo. Akala ko, ako Baka naman pati ako madamay sa'yo, ah. Hindi, akala ko kasi tunay. Ilang araw na yung nakapost, so gumaya na ako. Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi, alam din, diverticulitis. Divert yung... Pero kung Ikaw pala yun na kaso. ito ko, last na, tanong ko ako dun sa hawak ng alas. So, ikaw, malinis ka kasi takot sila sa'yo eh. So, wala kang tinatago. Sila marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na butas sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 22 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon may tinatago ako, edi, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng, paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Yun, ako, di ba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Na patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, Kaibigan ko naman, bago mamaya. kasi isa sa mga accusation sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate. Kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako na, okay, ganito, diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So ito kung total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, Bongbong silang tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni BP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat-dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, though na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance, ako ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya nga hindi pa pwede double standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni BP Sara. So, bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga
mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Kaya lang, syempre, binagbotohan na doon, ano naman magagawa ko? Nasa majority pa rin po ba kayo ngayon? Oh, pero, I mean, nasabi lang sa majority, pero since hindi naman ako tumanggap ng kahit anong komite, libre naman akong gawin kahit anong gusto kong gawin. Dahil hindi naman pwedeng, di ba si Egay no, nagsalita, tinanggal nila, di ba? Ano naman tatanggalin nila sa akin kung magsalita ako? Wala naman silang tatanggalin sa akin. Kaya nga hindi ako tumanggap ng kahit anong... So, ngayon, ang sa tingin nyo talaga, walang substance, yung impeachment. Doon sa ano, hindi ko kabisado kung ano lahat ng mga... Yung sa confidential. Confidential. Sinabi ko in the same interview that is appealable. Pwede mong appeal yan. So hanggat walang Supreme Court decision with finality na hindi ayos yung paggastos nun, hindi mo siya pwedeng gamitin as grounds for yung online impeachment. threat ni VP Sara. Sinagot ko rin yan, Banat. Sabi ko nga, kung ang purpose is really mapanagot ang isang tao, di ba ang mas gusto mo is filean siya ng criminal offense, di ba? Grave threats yan, di ba? Okay. Kung ang gusto mo lang talaga is mapanagot sa ilalim ng batas, hindi mo pipiliin yung impeachment eh. Kasi wala namang kulong yung impeachment eh. Di ba? Kung ikaw, tinakot ka, anong gusto mong gawin? Di ba mapakulong siya? Eh bakit dito, ang pinaperso natin is yung impeachment? De, baka iniisip kasi ng mga kababayan natin kung immune si VP Sara pagdating sa kaso. Hindi, tama, buti sinabi mo. Hindi, it's only the president that is immune from suit. Ang vice president is not immune from suit. So habang vice president siya, pwede mo siyang kailan ng kaso. So yun ang sinasabi ko, number one yon. At Coach Oli, ibigay mo muna yung mic kasi nagdolo ko yung mic ni Kong eh. Number one yon. Number two, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari, siya tinakot. Kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwedeng sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former speaker, sila magsasabi na grave threats yun. At dapat, dinitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang... Hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano... Di ba? Walang... Di ba dapat muna, pag... Hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga. Ang tama ba ako na sasabihin nila na siya yung tungkol sa intelligence funds na punta sa kanya? Siya napunta sa kanya para... siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? I mean, deprived of liberty yun eh, di ba? So, hindi naman siguro pwede yun. Pero at kahit gano'n, no? Kahit gano'n, Banat, makikinig pa rin ako. Hindi naman sarado yung pag-iisip ko. Papanoorin ko pa rin yung mga hearings at ako'y boboto base doon sa kung ano yung tama. Ito, Kong, kasi laging inaakusa rin, bakit hindi daw umattend si VP Sara Duterte? Bilang congressman for a longest time, ang tagal-tagal nyo na, meron bang rules na kailangan siyang umattend? Hindi ko kabisado yung rules on impeachment. Hindi ko masyadong binasa kasi hindi man ako member ng Justice Committee. Ang masasabi ko lang doon is ito na naman. Isa na namang problema doon na double standard. Alam mo, sa lahat ng committee namin, kung kahit hindi ka member, pwede ka magtanong ng kahit ano. Ang kaibahan lang ng member tsaka non-member is yung non-member hindi pa pwedeng bumoto. Dito sa ground rules na ginawa nila kay VP Sara, ang non-member, hindi ka pwede magtanong. Pwede ka lang mag-manifest. Di ba? Kaya si Paolo Marcoleta hindi makapagtanong. Puro manifest lang siya. Ano pa yung nagkaibahan natin? Ipare-pareho naman tayong congressman. Bakit isang halimbawa, sa budget hearing, hindi naman lahat ng congressman member ng Committee on Appropriation. Lahat pwede magtanong. So bakit sila takot na magtanong yung ibang mga congressman? Pero kung pwede bang palitan on the spot yung mga rules na... Pwede kasi with majority vote ganon yung nangyayari. So, kung nagustuhan nilang, kailangan required.
O yun, pwede nila gawin yun. Kung Yun ang problema. Because doon sa rules namin, even sa plenary rules namin, nakasulat doon, by 2/3 vote of the majority, you can suspend the rules. So, yun ang pwedeng ganang gawin. Pero ang akin naman, kung hindi na mag-appear si VP Sara, at sabi naman malalakas yung ebidensya nila, nag-file ako ng House Resolution, ano bang House Resolution? 894 bago mag-break. Sabi ko, bilisan na at resolbahan na kaagad itong bagay na to para makapag-concentrate lang doon sa fuel crisis, di ba? Sabi nila, hindi, pwede naman sabay. O sige, assuming pwede sabay. Hindi lang ako nagagandahan na habang naghihirap yung mga tao, baka isipin ng tao, away politika to ng mga politiko. Hindi ba? Yun nga ako ang sinasabi na ito na yung pagkakataon dapat ni Presidente na pwede siya maging hero pa nga dito. Ihinto niya, pwede niya bang ipahinto yan, kausapin, use his influence over the congressman kung meron man, kausapin niya sa likod, sa harap, bahala siya. Basta importante, focus muna tayo dito. Ito problema natin, ang taas-taas ng gasolina, nagtataasan lahat, ang laki ng problema, kulang sa supply, kayo inaatupag nyo impeachment. Hindi, pero paano mo kakausapin kung meron talagang mga tao doon na talagang takot sila, di ba? Walang influence. Hindi, may influence Kaya lang, kaya nga, I mean, may mga political realities Paano kung yung mga yun kumalas naman? Di ba? So, I think there are political realities Pero sa akin lang, hindi na nag-attend. Di dapat lalong mapabilis, di ba? Bakit sila, hindi ko naintindihan, bakit sila nagre-reklamo ngayon na hindi mag-attend? Di bilisan nyo. Di ba parang husgado yun di ba? Pag hindi dumating yung isang partido, di bilisan yun lang, didiretso nyo na lang. Di ba pwede safe to say na mahinang klaseng leader, ito si Bongo, hindi niya makontrol yung sa gitna, emergency na to Emergency, tapos wala siyang magawa. Sabi nga nung kaibigan ko, hindi pa daw crisis, di ba? Di ba? Sabi ni nung unang araw. Hindi natin matawag na mahinang leader o gaya na sabi ni Banat, sabi niyo kanina, siya ang pumipihit nitong impeachment mismo. Huwag mo na kamag-anak ng misis ko yun. Baka naman din ako pauwi mamayang gabi, no? Yung mga Sige, ganyang putulin tanong. muna natin. Pagpahingayin muna natin si Kong Toby. Diba? Meron tayong meron tayong live report mamaya. Pero mag-break po muna tayo mga kapartner. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Vox Populi. At nagbabalik ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Kasama pa rin po natin ang congressman, poging-poging congressman ng Navotas na si Kong Toby Chanco. Jay Guevara, anong iyong katanungan? Yun, katulad niyan, mabalik ulit tayo doon kung kay Madriaga. Kasi ginagamit si Madriaga laban, parang gusto rin nilang gamitin para sa impeachment. Kay BP Sara na kay Shubagman daw. So, ibig sabihin, pwede na rin pong gamitin si Saldico para sa impeachment din ni kay Marcos Jr. Kasi halos parehas lang ng Hindi. Kung sasabihin ni Saldi yung talagang... Hindi ko alam kasi ang alam ko talaga, ang nakakausap ni Saldi directly is si former Speaker Martin Romualdez, no? So, ang sinasabi ko, dapat consistent tayo Dapat parehong standards ang gagamitin natin. Yung kay Madriaga kasi meron ba siyang statement? Hindi ko nabasa kung may statement siya Meron kung... Hindi ko pa nababasa yung kay Madriaga. So hindi ako... Baka sinasabi niya yung pera galing sa Pogo. Hindi, pero saan... Di ba dapat yon eksakto, specific. Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? Saan sila nagkita? Anong oras? At di ba dapat specific yun Hindi pa pwedeng, hindi, nakakuha siya ng pera dito tapos dinala niya doon. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kaya nga, pero ang problema,
papaano magtatanong yung ibang mga non-members ng committee kung hindi na pwede magtanong doon sa... So paano mako-cross-examine si Madriaga? Wala na makakapag-cross-examine doon. Di ba? Yun ang problema. So sino magko-cross-examine? Baka wala na mag-cross-examine kay Madriaga. Sa iyong pananaw ko, natanong na rin namin ito dati sa mga na-interview namin. Ano kaya nangyayari dito? Kasi clearly naman, talagang si Madriaga, wala talagang credibility para magtumistigo. Sa tingin nyo, siya ba ay nagagamit lang ng mga tao o mga politiko na nasa likod sa kanya, nagpapagalaw sa kanya, gano'n? Hindi, sa akin, hindi dapat bigyan ng weight masyado yung sinasabi. Dapat, di ba dapat, ganito lang. Kaya nga hindi pa pwedeng double standard, di ba? Yes. Yung 18 Marines nga, hindi nakakulong Di ba? Bakit yung 18 Marines, hindi naman nakakulong yun? Ayaw paniwalaan. Tapos yung nakakulong, yun ang papaniwalaan natin. Di ba parang may double standard di ba? So dapat, hindi pa pwedeng ganun Hindi lang ako masyado makakomento kay Madriaga because hindi ko nabasa yung statement niya. So ayoko masyado magkomento doon sa bagay niya kasi baka may mali akong masabi. Pero ito, malinaw na malinaw. Sa pinag-uusapan natin ngayon, malinaw na ito ay talagang demolition job para kay VP Sara Duterte. Na kanina nabanggit niyo po na may mga trolls At nakaraan, parang may nasabi kayo na mga attack crocodile ni Romualdez, no? Ngayon, may knowledge po ba kayo kung gaano kalawak itong troll farm na ginagamit ni dating Speaker Martin Romualdez? Makikita naman natin Pag nag-scan ka sa social media, makikita mo naman na talagang malawak yung troll fires Yung nila. reach nila. So, kasi pag ako lumabas, orchestrated yung banat di ba? Isa yung sinasabi. Isa lang yung sinasabi ng lahat. So obviously, troll farms yun. Pero siguro masayang-masaya yung mga yun tuwing ini-interview ko kasi may dahilan na naman para... Tirahin ka. Pag tiniran nila ako, di may kita na naman sila. So ibig sabihin kung totoo yung sinasabi nitong 18 Marines na meron talagang nag-ooperate ng mga troll farms na... Totoo yun. Kaya nga di ba doon sa 20 Marines, maliwanag yung sinabi kong statement doon. May mga bagay doon na talagang naniniwala ako na totoo. Kasama na doon yung sa troll farms. May mga bagay doon na hindi ako totally naniniwala. So gusto ko sana noon na pag-aralan pa mas mabuti. Kaya lang dumating nga itong crisis di ba? So mas concentrated ako kasi nag-file ako ng isang bill, yung House Bill 8715, Fuel Crisis Act of 2026. Ang panukala ko doon is bigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na yung unjust, yung sobrang taas ng fuel, electricity, food, tubig, tsaka internet, dapat makontrol. Number 1 yon. Number 2, doon sa final ko na yon, is binibigyan ng kapangyarihan both national and local governments na sila na ang uupa doon sa mga PUJ, sa mga tricycle, kahit TNVS, at ibibigay na ng libre sa kanilang mga constituents. Kasi ayaw naman natin ayaw ng gobyerno taasan yung pamasahe. Malulugi naman yung mga yan. Yes. Tapos madami dun Tapos, siyempre, pag tumaas yung presyo ng bilihin, mahirapan na yung tao magbayad ng upa. So, sinasabi ko, residential rate, habang may crisis, hindi pwede magtaas. Commercial rates, basta micro, small, and medium enterprises, hindi mo pwedeng taasan. SSS, GSIS, magbigay ng emergency loan. Lahat ng nagpautang sa gobyerno, wala munang moratorium muna sa pagbayad. So, yun ang sinasabi ko na sana talakayin namin. Kung ito kasi ngayon, napunta tayo sa mga komento ng netizen. Ito, marami nga nagtatanong dito Kayo daw po ay parang pakawala lang ng presidente to the point na lahat ng blame idinidirect nyo lang kay Romualdez pero nililigtas ninyo yung inyong pinsan. Okay. Can you say anything doon sa... Hindi. Ako yung history ko as a politician will speak for itself, no? Kung ano yung totoo, sasabihin ko. Ngayon, kung later on, may ebidensya na talagang kasama siya,
masakit man dahil pinsan siya ng misis ko, wala akong magagawa eh, 'di ba? Kung yan ang totoo eh. Pero sa ngayon, ang katotohanan na alam ko is hanggang doon sa kay Martin Romualdez. Kasi okay, bakit ko alam yan na totoo? Kasi 'di ba, hindi lang 'yun eh. Kinausap niya ako minsan eh. Sinabi ko na rin ito dati. Sabi niya sa akin, ano ba nangyayari? Sabi ko kasi naman si Saldi, 'di ba, humihingi ng 20% doon sa mga proyekto. Sabi ko nga, pati ako nga, nung dinapit ko sa isang tao, sabi sa akin, presyong kamag-anak daw, 10%, di ba? So, sabi niya, ang sagot niya sa akin is, bakit hindi ka nilang dumiretso sa akin? Di ba, parang, instead na pagalitan mo si Saldi, ang sinasabi mo sa akin, dumiretso ako sa'yo. Ang sagot ko sa kanya nun, Speaker, kasi kung yan yung patakaran, hindi naman dahil pinsan mo yung misis ko, humihingi ako ng exemption. Kung yan yung patakaran, yan yung patakaran nyo eh. Sundin natin. Pero hindi ko kayang gawin, hindi ako tumuloy. Diba? Pero kung yun ang patakaran nyo, yun ang patakaran nyo. So, ganun ang katwiran ko eh. Kaya lang, ko pagtatakpan yung... Ano naman mapapala ko kung pagtakpan hindi, ko? tulad po ng komento ng isang nanonood sa atin ngayon, sinabi ninyo na walang sinabi si Zaldico na binigyan si Marcos. Pero according to sa video niya, meron. Hindi, sinasabi ko lang, hindi ko sinasabing walang, sinasabi ko, pag naging testigo si Saldi at sinabi niya na binigyan niya si Marcos, doon pa lang magiging impeachable offense. Pero sabi ko, based on my knowledge, hindi naman direkta ang relationship ni Saldi ko kay BBM. No? And some people might not like this. Sasabihin ko rin yung totoo, si BBM, ano yun eh, walang luho yun eh. So hindi ako makapaniwala na walang luho, wala ring bisyo. Wala akong alam. Di ba? Hindi, pero ito ko kasi parang... Hindi, pero yung pagkaalam ko dun sa pagkakilala ko sa kanya for over ilang years? 30 years. I mean, some people might disagree, mababash ako, pero maayos na tao yun eh. Mabait talaga eh. Pero kasi, pagkakilala ko eh. it's like, nangyayari. Whether we like it or not, nakikita natin, there is Maayong buntag sa inyong tanan. Kumusta man ang kinabuhi sa kung mga pinalanggang dabawin nyo? Mahal ang gasolina, giatay. Pero sige lang. Nga dabawin nyo, di ta arte. Matubang tagamay kalisod. Pero kita, magpadayon tas to mga kinabuhi. Bago ko magsugod sa kong panulte, gusto ko mo-greet o good morning sa ato ang Vice Presidente nga sa Inday Sara Duterte. Na members of the diplomatic corps, naa si Senator Bongo, padung pa siguro, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Omar Duterte, Kong Isidro Ungab, Congressman Leandro Leviste, Congressman Kiko Barzaga, Vice Mayor Harold Respicio, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Rowena Guanzon, Ronald Cardema, Attorney Ferdinand Topacio, Mayor Jornas Cortez, city government officials, other distinguished guests, o sa tanan ninyo mga dabawin yung gwapa o gwapo, ning tuo pod mo.
Ako, unas tanan magpasalamat ko sa security cluster nato. Tanang mga taga-gobyerno, karong bulana nga nagtrabaho para maplastar ang tanan Dabawenyo, PSSO, atong police, atong sundalo, atong fire, tanan. Huwag na ako'y nalimten, TF Davao. Salamat kaayo. Gikan sa kong kasing-kasing. Salamat kaayo sa inyong pagbantay sa mga Dabawenyo. Tanawa takron. Kining ato mga bisita, akong gipang dadre. Kikibaw mo nga ako di ko gusto mag-istorya politika, pero ginagmay lang. Kaya ato ang focus karon, araw ng Davao, 100 years na itong City Hall. But pasabot ana, 100 years. Gabarog lang gihapon ang mga Dabawenyo o kusgan lang gihapon. Dagantag giagian ang ato ang local hero nga si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilabtan karon unsay nahitubo sa toa. Nagtuo silag muhinay ta, nagtuo silag maluya ta, pero tanawa ang uasa ta karon sa motang ni kusgan kay ilatang gisuwayan. Doon na lang ko yung mga giya. Pero gani, akong gipaila-ila kaninyo ni mga tao na sa likod na mga bisita nato, hapit pa gani mag-away kay tanan buang, tanan isog. Kita mga Dabawenyo, maisog ta. Pag kita gani, itulak sa corner, imong ipiton, wa tay laeng himoon, di man tahilabtanon. Pero kung inyo may suwayan, makatilog yun mong sokol sa inyong kinabuhi nga wa pa ninyo makit sukad-sukad sa inyong nataw mo. Naalang ko yung mga gamayng giya para sa ato para sa tanang Dabawenyo nga gusto na kong basahon sa inyo Una asenso para sa tanan. Dili lumba ang pag-asenso. Suportahan ang matag-usa nga mulambo aron dungan tang mulahutay para sa nindot nga dakbayan. Ang tinuod nga kalambuan kauban ang tanang katawhan. Kung musaka ang usa ka Dabawenyo, ang atong tumong o dapat natong panganduyan nga musaka ang tanan, walay mabilin nga Dabawenyo pagkitang tanan mo asenso. Pagkaiusa ang matag pamilya, importante kaayo ni. Sa matag panimalay, kinahanglan manukad ang panagiusa. Pag hinatagay o pag sinabtanay, kay ang nagkaiusang dakbayan, pundasyon ang pamilyang ligon ug naay baruganan. So kita magsugod sa atong mga panimalay, disiplinahon na itong mga anak, pasudlo na itong eskwelahan. Importante, naapoy kahadlok yun sa Ginoo. Katulo, Ginoo ang sentro sa tanan. Sa kanunay, di malimot sa pag-ampo o pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang kaabunda sa atong kinaiyahan, kasaysayan o katawhan, panalangin ka na gikan sa kahitasan. Gibaw mo, kung unsa man ang sitwasyon nato aning kalibutanan di man gyud nato matubagtanan. Mao na ang uban diha salig lang sa Ginoo, ibili na nato sa iya ka. Basta kitang tanan, himo lang og kaayuhan sa matag usa. Disiplinado sa katawhan, maghinatagay, dili ta magsinikuhay, labi na karon nga daghan na kaita. Ang Davao, 1.8 million ang populasyon nato. Kung kita, way balaod, walay order, magkagubot gyud ang tanan. Mo nang ako, salamat kaayo. Ikaduhang termino na ako ngaron nga na mayor ko, swerte kay ko kay ang Dabawenyo buutan og disiplinado wa gyud kuno tagaig labad sa ulo.
Naaray ubang badlongon diha pero sultihan ta mo pagbag-o na mo kay ang bangag ninyo nga presidente monaog na utrages ninyo. So natay mga balaod, mga ordinansa, parehaan ng liquor ban, smoking ban, firecracker ban, speed limit, curfew, uguban pa, tumana lang ninyo. Kay dili man na pang-ipit sa inyo, kundi para maplastar tang tanan, aron hapsay ta, harmonious ato mga kinabuhi, og diha ta na ilhan sa tibuok Pilipinas, kay kita nakapanaog og nakapaimplementar, ingana nga balaod, sa usa ka dakbayan, og kitay pinakauna. Kay ang panggobyerno, dili lang kami nga nasa gobyerno, di lang ang administrasyon nato, di lang ang mga konsehal, ang mayor, ang vice mayor, ang congressman. This is a collective effort of all Davaoenos. Kung dili, walay active participation from you, why mahitabo sa tuwa. Muna, again, magpasalamat ko sa inyong salig sa atong lokal nga gobyerno. Thank you kaayo. Salamat, ana. Doon na pa, wala pa ko na human. Sige lang, kay hapit ng paniod to. Gutom na po ko. Hapit na eh. Ang mga kabatanunan kinanglan edukado. So walay maglaroy-laroy. CSWDO, salamat po kuhanin nila, bantayin nila itong mga bata. Way maglaroy-laroy nga bata sa dalan, oras sa ting eskwela. Kinanglan edukado, og baton og gugma sa dakbayan. Ato silang giyahan nga malayo sa bisyo o kadautan. Ang responsableng kabatanunan maoy magdala sa atong syudad sa mas dakong kadaugan kay ngano wa may laing mopuli nato kundi atong mga anak ug mga apo. Mao nang padak-o nato sila ug giyahan nato sila taman sa tungkaya ug taman sa tungkayang ihatag nga gugma nila. Padak-on ninyo nga botan o disiplinado. Kay pohon sila mo puli, ang katong mga problema, mga sulbad na to karon, bag-o na ilang problemahon, kay kitay mo sulbad ana karon, tagaan na to sila nindot nga kaugmaon. Balaod nga patas sa tanan. Tanan patas sa mata sa balaod. Mao gyud ni akong balikon sa inyo tanan diri sa dakbayan nato. Walay dato, walay pobre, walay bayot, walay tomboy, walay laki, walay babae, walay tiguwang, walay bata. Basta kita tanan, pag musulti ang balaod, patas ta. Walay pilion ang balaod dere, kung walay pribilehiyo dere pag-abot sa balaod. Aron kitang tanan patas. Mas lami ang kinabuhi kung kita eye to eye lang ta magkuhan. Timan ina ninyo, kana mga name dropping, ayaw mong tuwa na, naay mo dakop, ay, ako si general, ako si mayor, ako si vice mayor, ayaw mong tuwa na, naay mo singit sa inyo sa linya, ayaw mong tuwa na, kitang tanan dere patas, tanan ta mo linya. Mo na importante, kay aron atong lugar, nindot og organisado, plastar. Salamat kaayo sa inyong pagtuman, ana, kana nakita nako sukad sa akong pagkagamay pa diri. Thank you kaayo mga Davaoenyo. Hapit na gyud. Kabalo kong napas mo na mo. Ang droga o krimen atong kalaban. Padayon natong pakgangon ang illegal nga droga o kriminalidad. Hinumdume ang culture of security. Importante nga na karon. Kaya doon natin administrasyon nga ginapasagdan, mobalik na pod ang mga ingon-aning mga butang pareha ng mga NPA sa ato mga kabukiran nga magsinamok na pod sa mga kinabuhi sa mga tao. Munahin yung kalimting nga naatay culture of security. Kay bisag unsa pa ng pangsamok ang ilang buhaton, di ta nila magkaya kung magkahiusa ta og nakasabot ta sa tuntumong nga naatay kultura nga ingunani. Mora to. Di bitaw. Kapoy na kay mga masuko ba mo nang nagdala po kog mga kauban na kung suko pod.
O di, nakadungog mo. Pero kani, mga tawhanan nagtuo ko, nga naan ni sila yung mga revolusyonaryo na kasing-kasing. Kaysa panahon, kung kanus alisod kay mutingog, kining mga tawhanan nga giimbita nako diri sa akong likod karon. Pipila lang ni sila nga ni istorya sa kamatuoran ug unsa gyud tinuod nga nahitabo sa atong nasod karon. Kanay po, ang importante kaya sa kuha, sama sa kuyong mga patas tang tanan, walay diskriminasyon sa tinuuhan. Atong ginarespeto ang tanang relihiyon, tribo, o yung mga deputy mayors din, nakalimot ko ninyo. Huwag ito mga gwapa na mga tindaog din, mga mutya, ha? Gwapa kayo mo. Sige, niingon lang gani ko, tinuod man. Tribo, gigikanan basta para sa kaayuhan. Kay dinhi sa Davao City, pag musod ka dire, Dabawin nyo tang tanan. Kini ang Davao, mamanto, A-N-G-D-A-B-A-W. Ang Davao. Kuya ano? Kuya ano ba? Kini ang Davao, kini atong puloy-anan, atoning ampingan. Una-unaan ninyo, nga atong dakbayan, balay ninyo. Kung gusto ninyo, inyong balay limpyo, silhigan ninyo, ug na'y magkalat, badlungon ninyo, ug na'y magsinamok, badlungon ninyo, storyahon ninyo. Ug pasagdan ninyo, mahugaw. Ug di mo mabadlong, magkagubot. Sumuna, baliko nako, ato aning balay. Dili ni akua, di ni iyaka, atuan ning tanan, ampingan nato ang atong dakbayan, ang pinalangga natong Davao City. Kitang mga Davaoenyo, kita ang kusog ug pundasyon sa atong pinalanggang syudad. Layo na taog na aptan, apan mas dagan, patag kadaugan ang makabot, basta kita magtinabangay ug magpabiling disiplinado. Kining tanan, atong hinumduman, aron sa kanunay, garbo nato muingon, Davaoenyo me. Padayong mulambo, padayong magkahiusa, mabuhay ang Davao City! God bless you all! Happy araw sa inyong tanan.